panahon, may isang nanay na baboy na naninirahan kasama ang kanyang 3 anak. Aking mga mahal na anak, dahil malalaki na kayo, kailangan nyo ng tahaki ng sarili nyong landas. Hindi ko na kayo kayang sustentuhan. Isa-isa silang binigyan ng pera para makapaglakbay ng malayo at magtayo ng sarili nilang bahay. At umalis na sila. Lipas sila ng gabi sa ilalim ng punong kahoy at pinag-usapan nila ang kani-kanilang sariling plano. Pagkakataon na nating patunayan ang ating mga sarili, maghiwa-hiwalay na tayo sa pagtatayo ng ating mga bahay. Oo nga, kaya na natin ang mga sarili natin. Ang pangatlong biik na pinakamatalino sa 3 ang siyang dinasiyahan sa desisyong maghiwa-hiwalay. Mga kapatid, hindi ako sang-ayon sa usapan. Nasa pagsasamahan natin ang ating lakas kaya dapat lagi tayong magkakasama. Lagi mo na lang kami sinisermonan. Alam na namin ang dapat at hindi dapat. Oo nga, kaya na natin ang mga sarili natin. Kinaumagahan ay nagsimula na ang magkakapatid. Ang unang biik ay nakahanap ng dayami. Bibili ako ng dayami upang iyon ang aking gawing tahanan at pagkatapos ang matitirang pera ay ibibili ko ng kutson. Ang unang biik ay natapos kaagad. Itatayo ko ang bahay ko. Gamit ang patpat. Ito ay mas matibay kaysa sa dayami. Kaya ko itong gawin ng mabilis at walang kahirap-hirap. Natapos na rin ang pangalawang biik. Gagamit ako ng ladrillo para gawin ang bahay ko. Tiyak ako na mas matibay ito. Buong araw nagtrabaho ang pangatlong biik. Nang sumapit ang umaga ay pumunta ang una at pangalawang biik sa bahay niya para maglaro. Dapat kasi kapatid, kinonsulta mo muna ako. Kahit matagal ko man gawin yung bahay ko, sigurado naman ako na napakatibay ng aking bahay. Walang bagyo o sakuna na makakasira sa aking bahay. Sinasabi mo bang marupok ang bahay namin? At sa'yo lang ang matibay? Ha? Hindi niya pinansin ang pangungutya ng kanyang kapatid. Nagpatuloy pa rin si pangatlong biik sa paggawa ng kanyang bahay at unti-unti natapos rin niya ang kanyang bahay ng 1 linggo. Pagkalipas ng ilang araw, masayang nanirahan ang mga biik sa kanilang bahay. Ngunit, isang lobo ang nakakita sa 3 biik at napagpasyahang kainin ang magkakapatid. Pinuntahan ng lobo ang bahay ng unang biik at kumatok. Munting biik, ako iyong papasukin. Sa aking paghinga ng malakas, ang iyong bahay ay sisirain. Huminga ng malalim ang tusong lobo at hindi ang bahay na dayami. Pumunta naman ang masamang lobo sa bahay ng pangalawang biik. Munting biik, ako iyong papasukin. Sa aking paghinga ng malakas, ang iyong bahay ay sisirain. Huminga ng malalim ang tusong lobo at hinipa ng bahay ng pangalawang biik. Nagtungo sila sa bahay ng pangatlong biik at doon nagtago. Hindi niya kayang hipan ang bahay ko na gawa sa bato. Tuturuan ko siya ng leksyon. Hayaan niya siya na pumunta rito. Dumating na ang tusong lobo, mariin itong kumatok. Umalis ka na, tusong lobo. Tutal, hindi mo naman nasisira ang bahay ko. Muling huminga ng malalim ang tusong lobo at hinipa ng bahay na gawa sa bato. Paulit-ulit niyang hinipan ng bahay na bato. Nawalan siya ng hangin dahilan upang siya'y mamatay. Lumabas ang 3 biik na masaya dahil sila'y ligtas mula sa tusong lobo.